What's up mga kalupa? Time check! Amoy lupa ka na ba? Tara, samahan niyo ako sa garden. At as of now, di tayo hawak ng lupa dahil po maaga tayong gumising at soft opening namin ngayon sa aming eskwelahan. Pero ngayong umaga, ito yung mga daily routine natin na ginagawa. Nagkakape tayo sa garden at laging tinitingnan yung mga halaman. Ito yung mga favorite ko kada araw. Yung moment na bibisitahin ko yung mga halaman natin. So, slow mornings. So, chinecheck ko lang dyan kung yung mga bunga, may mga insekto ba or what. So, yan. Tinignan na rin natin yung mga okra at sitaw. Nandyan yan sa side na yan. So, ito yung nare-realize ko rin na ayun nga, ako'y isang millennial na para ng matanda. Pang 60s na yung hobbies or retirement goals. So, yun. So, lipat tayo. As of now, hindi pa ako dito nag-aalmusal. So, naalala ko yung sinabi ni Ma'am Dailo. Shoutout kay Ma'am Dailo. Masarap daw yung okra ng hilaw. So, titikman natin kung anong lasa ng okra na hilaw. Ito yung first time ko na kumain ng hilaw na okra. So, base din sa mga research ko, ang okra pala, pinaka-healthiest siya na i-consume pagka hilaw. So, yun. So, tikman natin. So, pinagpagan ko lang to. Hindi na ako na-bother kasi nga ulan naman din ng ulan at organic din naman po yung mga halaman natin. So, yung lasa po niya ay manamis-namis. Tolerable naman yung lasa niya. Siyempre, may distinct taste pa rin dahil vegetables nga. So, kung sa mga bata, maybe di nila ma-appreciate dahil nga po lasang gulay, lasang damo. Pero siya manamis-namis. So, inisip ko rin dyan na ano pa kaya yung pwedeng gawin sa garden. Actually, marami akong gustong gawin, kaya lang yun nga. Babalik na tayo sa school. Masaya naman kasi may mga new set of students tayong makikita. So, yun. Pero yun nga, madalas yung time natin sa garden. So, ayun. So, marami tayong gustong gawin sa garden kasi. Ayan. Pero, enjoy yun lang every moment. Magpunla. Dahil nga, itong edible plants, max na nila siguro yung mga 6 months. So, yun. Kailangan na rin palitan yung mga halaman pagka ganun na matatapos na yung kanyang lifespan. So, na-enjoy ko yung food. Kaya, tumingin pa ako ng mga pwede pang kuhanin. Nakadalawang okra yata ako nung araw na yan. So, sipatin lang. At yun na nga, mag-aani tayo bago pumasok sa eskwelahan. So, ito na yung mga okra natin na inani. Ito mga ano na to, pag uwi ko galing sa soft opening. So, kuhalin lang natin yung mga okra. Kasi pag napabayaan mo yan, mga 2 days lang, hindi mo na siya pwedeng kainin. Kaya maganda rin na ma-harvest.
So, ito yung avocado natin na everyday, halos everyday, may nalalaglag pa rin. So, 1 hanggang 4 yung nalalaglag niya. Medyo paubos na rin tong bunga na to. Nakakatuwa kasi mas okay pala siyang ganyan para sa akin. Nahintayin siyang malaglag mula sa puno. Ayun. Kasi hindi naman sila din sabay-sabay talaga nahihinog. Ito yung mga sili natin. So, everyday may mga nakukuha tayo dito 10 to 15 pieces. So, dapat everyday mo rin siyang anihin kasi nga maunahan tayo ng ibon. So, yung ibon, ang lupit niyan, tukain yan. Nauunahan ka niya. So, yun. Ito pala yung ginagawa ko dito. Mamaya makikita nyo. So, nakaka-enjoy din tong pagkuha ng mga sili natin. So, may 5 klase yata ako ng sili. Pero hindi ko pa kasi kinukuhanan yung iba. Or di ko nabibidyohan rather. So, may sweet pepper, siling panigang, tsaka yung different size nung mga natin, sili. Nakakatuwa din tong siling na to kasi almost na siya, magto 2 years. Buhay pa rin. So, mas matangkad na siya sa akin. Ang laki niya, nakakatuwa. So, ito yung mga nakuha natin. So, ito yung galing sa lola ko na nabili nila sa Bataan, Sukang Tuba. So, sasalin lang natin yan sa bote. So, ito yung bote na galing din pala dun sa resort na pinag-stayan namin. So, sayang kaya dinala ko at in-sterilize ko na lang yan. So, nagagamit ko siya ngayon sa paggawa ng suka. Masarap daw to, sabi ni Lola. So, timplahan na lang natin. Or, ipunin ko muna yung mga naani ko na sili at dyan din natin lalagay. So, araw-araw may nakukuha tayo. So, pupunuin ko na lang yan ng bunga ng sili natin sa garden. So, ito yung sili na na-harvest natin kaninang umaga. So, yan yung ngayong araw ng mga sili. Nakakatuwa kasi ayun, parang may purpose na siya. Hindi siya agad masisira. So, yan na yung itsura niya. Tapos, ito naman yung na-harvest natin kahapon. So, ganyan siya everyday. 'Di ba? Sayang kung hindi mo kukunin at mauunahan ka lang ng ibon. So, ayun. The struggle is real. Ang hirap nung nag-video ka, tapos natanggalan mo ng tangkay itong bunga ng sili. Ayan. Pero na-enjoy ko rin talaga kasi sarap sa pakiramdam na ma-document yung mga halaman na itinanim mo. At ngayon nga, meron na tayong pang sausawan. So, yun. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana naengganyo kayong makapagtanim din. So, marami tayong pwedeng matipid pag may sariling tanim. So, nakakawala din talaga siya ng stress. Thank you guys for watching. Have a nice day. See you on my next video. Bye!